tuloy-tuloy pa rin ang ating usapan tungkol sa NSO at ngayon naman mapapag-usapan natin ang civil registration. Kasama ni Director Lourdes Hupana ng National Statistics Office, Civil Registration Office. Magandang umaga po, ma'am. Magandang umaga. Ma'am, kanina lang po, nakasama po namin ang inyong mga kasamahan po ninyo dito sa NSO. Tapos at napag-usapan din po natin itong civil registration nga po. At ngayon po ay galing po kayo dun sa parte po ng civil registration area. Baka maaari niyo po kaming kwentuhan tungkol nga po dito sa inyong ginagawa po sa Civil Registration Office. Ang NSO kasi, isa sa mandate niya, bukod sa pag-generate ng general purpose statistics, ay yung pag-enforce ng civil registry law. Meron tayong civil registry law kung saan binibigyan tayo ng mga guidelines, ano yung tamang procedure sa pagre-rehistro ng kapanganakan, kasal at saka kamatayan, at saka yung mga legal instruments na tinatawag natin at mga court decisions na nag-a-affect dun sa status ng tao. Isa rin sa trabaho ng civil registration yung pagre-rehistro nung authority ng mga solemnizing officers, mga pare, mga ministro, pastor, imam sa pagkakasal. Director, ngayon nakikita natin na medyo dumadami na rin ngayong tao dito ngayon. Ano ba yung proseso ng pagre-register at ano ba yung kailangan dalhin? Sa pagre-rehistro kasi, halimbawa sa kapanganakan, sa kasal at kamatayan, kailangan within 30 days na mangyari yung event, like yung kapanganakan o kasal, kailangan nakarehistro na yan sa civil registrar kung saan nangyari yung kapanganakan, nangyari yung kasal o kamatayan. Ngayon, halimbawa, yung mga tao naman, after na marehistro yung kanilang birth, pupunta na sila dito sa NSO para humingi ng kopya. Sa paghingi ng kopya, halimbawa sa birth, kailangan alam lang nila yung pangalan ng tao na kukuhanan ng birth certificate, alam yung date of birth, yung place of birth, at saka yung names of parents. So ma'am, wala na po silang kailangan dalhin mga iba pang mga dokumento, mga papeles pag pumunta po sila dito sa inyong opisina? Kung ang hihingiin nila ay certified copy nung certificate of birth, certificate of marriage, at saka certificate of death, wala silang kailangan dalahin dokumento. Pero kung halimbawa yung kapanganakan ay affected ng halimbawa legitimation na tinatawag natin o acknowledgement, meron din tayong tinatawag na yung may mga mali sa birth certificate nila o sa mga dokumento nila, nag-undergo ng court process o kaya nag-undergo ng yung correction, yung Republic Act number 9048, may mga supporting documents yun na kailangan nilang dalahin. So talagang information lang yung dadalhin in regular cases. Pero ma'am, aside from yung mga requirement na yung requirement nga na ito, meron ba silang fees na kailangan bayaran? Pag ang hinihingi nila ay certified true copy ng birth certificate, marriage certificate o death certificate, ang bayad natin 140. Wala yung tinatawag na expedite kasi meron kami mga naririnig na pag expedite daw mas mahal. Ang bayad ay isa lamang, 140. Meron din kaming ini-issue yung tinatawag natin na certificate of no marriage record. Alaman kung ang isang tao ay may kasal o walang kasal dito sa aming opisina, ang bayad naman doon 195. Okay. Ma'am, aside from those na na-mention niyo po, meron po ba kayong mga ibang mga nakukuha sa inyong ahensya na siguro may iba-iba pa pong mga presyo para na rin po alam ng ating mga manonood ngayong umaga na pag pumunta sila dito ay may tamang presyo po ito at hindi po sila naloloko kumbaga ng mga ibang tao sa sinasabi mga presyo? Yung pagkuha kasi ng birth certificate o ng iba pa man dokumento, maaaring gawin sa pagpunta sa mga outlets na tinatawag natin, yes. Katulad nito sa East Avenue. Actually, meron tayong 40 outlets nationwide. Buong Pilipinas yan. Sa lahat ng outlets, ang bayad, 140. Pag ang kukuhanin mo ay kopya ng birth certificate, marriage o death. Pero pag yung Senomar na tinatawag natin, 195. Okay. Ngayon, pwede rin silang tumawag sa telepono. Magdadial sila ng 737-1111 at yung kopya ay i-deliver sa kanila. Medyo mas mahal ang bayad doon. Para sa kopya ng birth certificate, marriage o death, 350. Okay. Para sa kopya ng Senomar, 450. Pwede rin silang mag-apply through internet.
Yan po ma'am, ngayon matatanong ko po kasi napag-usapan po namin kanina yung online integration dahil sabi nga po natin na 73 years nga po ang inyong ahensya and syempre you try to cope up and adapt to the modern times. Ito po pag-usapan po natin itong online registration na sinasabi po ninyo. Yung online application to, no? Application, Oo, sorry. pwede silang mag-request o mag-apply ng copy ng kanilang birth certificate, marriage certificate o death certificate na dokumento o yung Senomar. Magla-log on sila sa www.ecensus.com.ph. Tapos doon, tatanungin sila, ano yung kailangan mong dokumento? So, kiklik nila kung birth certificate, may lalabas na parang application form. Parang kamukha ng application form na pifill upan dito. So, pifill upan nila yon and then isi-send, isi-submit nila, and sasabihan sila pumunta sa accredited bank o accredited payment center ng NSO para magbayad. O pwede rin sila magbayad diretso sa internet via yung credit card nila o ATM. Opo. So yung ito ma'am, yung 300 ano rin, parang same as yung pagtawag or yung Mas fee mura na ng pag pumunta sila konti. dito? Pag sa internet, 300, I think it's 315. Okay. At mas mura din yung mas mura din sa parang 400 yung Senomar. Pero bukod pa dito sa online application na talagang isang malaking improvement because sobrang mas efficient talaga pag ginagamit na natin yung internet ngayon. Ano pa yung mga naging achievements ng civil registration so far ngayong taon na ito? Bukod sa application through phone o kaya application through internet, meron din kaming partnership with LGUs, yung mga local government units. Meron kami tinatawag na BREX, Batch Request Entry System, kung saan yung mga kapartner namin na local government units, mga civil registrar, pwede silang tumanggap ng application for NSO-issued documents. So, tapos ipaprocess ng NSO and then isa-submit sa i-release nila sa clients. Meron din kaming kapartner na mall. So may kapartner din kami na mall. Hanapin na lang nila kung ano. Nationwide din yon na tumatanggap din ng mga application. At may mga kapartner pa kami na ibang private institutions. Ito po ma'am, matanong ko po, sa inyong part po sa registration, civil registration, ano po ba yung mga kadalasan nakikita niyo mga problema ng ating mga mamamayan na humihingi po sila ng tulong sa inyong ahensya? Like, ano po yung madalas na, kunwari, ang death certificate po ba, birth certificate, ano po ba yung mga na-experience niyo na madalas nga hingiin po sa inyo? Ang talagang pinakamaraming request para sa birth certificate kasi ito yung pinakamaraming gamit gagamitin sa enrollment. Kaya kadalasan mga Mayo yung pinaka-peak month namin. Umaabot talaga ng school season. Milyon, kasi nga pasukan. Mayo yung buwan ng kasalan, Mayo yung mga piyesta na kadalasan may mga binyagan, 'di ba? So Mayo yung pinaka natin. Ang nakikita natin na kadalasan na problema nila, una, hindi nakarehistro. No? Kaya nga sabi natin, sana bago pa man nila kailanganin yung dokumento nila, kumuha na sila ng alaman man lang nila kung nakarehistro sila o hindi, para magawaan nila ng paraan, hindi ba? Yung iba naman nakarehistro, mali. Kadalasan nakikita natin, iba yung pangalan nila sa birth certificate kaysa doon sa ginagamit nila ngayon. Pero may paraan naman tayo dyan para maitama. Okay. Pero ma'am, meron ba tayong mga cases na yung mga namimeke, yung mga fake na documents na civil registration, ano po yung nangyayari dito? Ano ba yung situation nito ngayon? Yon, nakikita nga natin yon. Halimbawa kasi, kailangan niya ng umalis. Meron na siyang trabaho abroad. Pagkuha niya ng dokumento, wala pala siyang birth certificate. Kailangan niya na nga. So they resort to namimeke, nagmamanufacture. Nahuhuli naman yon. Yung iba naman, kukuha ng dokumento, makikita, mali yung pangalan nga. Pepikehin na naman nila yan, dodoktorin na naman nila yan. Ito po ma'am, baka meron po kayong mga tips na maaaring i-share po sa ating mga manonood ngayong umaga. Tungkol po siguro may mga problema po sila pag nagkakaroon nga po ng problema sa mga birth certificate nila, paano po ba may iwasan ito na nagkakaiba yung pangalan, siguro yung mga gender, mga facts po na yun, paano po ba may iwasan yun ng ating mga manonood para hindi na nga po sila pagkakuha ng birth certificate nila dito? Payo natin sa mga magulang, lalo na yung mga nagpaparehistro o yung ikakasal, nanganganak, bago nila
bago nila pirmahan yung kanilang mga dokumento, siguraduhin na tama yung mga nakasulat, lalo yung mga magulang, di ba, na bagong panganak sa ospital, siguraduhin na tama bago natin mairehistro para maiwasan yung mga problema. Director, siguro meron lang kayong final message para sa ating mga viewers? Yung ano natin, sabi ko nga, baka mas maganda para maiwasan ang problema, maaga pa lamang, siguraduhin na nila kung sila ay nakarehistro, siguraduhin na ang kanilang dokumento ay nasa NSO, at siguraduhin na ang pagrerehistro nila ay tama. Alright. Maraming salamat po. That was Director Lourdes Hufana ng National Statistics Office ng Civil Registration Office tungkol sa pagpaparehistro ng ating mga kababayang Pilipino sa National Statistics Office. Maraming salamat po sa inyong panahon ngayong umaga. Maraming salamat.